Hello, and thank you so much for tuning in. I'd like to tell you the testimony of how it all began. So, it started 2025 February. My fasting sa church namin noon was a 3-day fasting. Pero since I am still breastfeeding, I'm not allowed to join that fasting. So, ang ginawa ko na lang, nag-fasting ako sa ibang bagay, like sweets and social media. So, during that time, favorite preachers na pinapanood ko noon sila Isaiah Saldivar, Mike Signorelli, Vlad Sabjak, David Hernandez, Alexander Pagani, and so on. And then, may time noon, habang nagpe-pray ako, nangusap si Lord sa akin na mag-start ng prayer meeting sa bahay, Wednesdays. So I did. Nag-start kami February 19, 2025 sa bahay namin sa Valley 1. And then, sobrang grabe yung mga experiences and yung mga nangyari dun. Actually, it was filled with the Holy Spirit. May mga nade-deliverance. That time, almost every Wednesday service may nade-deliverance talaga. Tapos meron pa kaming ano dun, deliverance, parang check-up. Parang pagpe-pray namin isa-isa yung mga umattend to see if there is any demon. Ngayon, hindi lang deliverance yung mga nangyari, there are testimonies of healings din, which we will share soon dito sa page also. Abangan niyo. And then, hindi tumigil mag-work si Lord and naalala ko I can see visions na that will become a church, that this will become a service, and so on, which happened talaga. So, from prayer meeting, it became a house church. So, yung bahay namin naging house church. I remember myself na nagpe-pray ako on the floor. Yung bahay kasi namin dun, yung sala, yun yung naging place kung saan kami ni Adrian personally nagpe-pray. And yun din yung place kung saan namin ginaganap yung mga prayer meetings. Bago nagsimula yung ministry, sinabi ko, "Lord, this place, this floor, Lord, makakita kami ng mga taong pinalaya mo dito, mga taong na-deliverance, Lord Jesus, dito, mga pinagaling mo, Lord God. We will witness your miracles, signs, and wonders, your healing and deliverance in this place, Lord. We will see lives na nabago mo. We will see restorations." And the Lord did not fail. Na-experience namin yung lahat doon sa bahay namin noon. And it was really amazing. Grabe. Then I remember one time, nagsabi si Lord, nangusap si Lord sa akin in prayer na magdagdag ka ng 10 upuan. Naalala ko yun. And then, we hindi ko nadagdagan agad yung mga upuan. Tapos ang nangyari, next Wednesday, nadagdagan kami ng 10. Nadagdagan kami ng 10, pero hindi ako nakakuha ng additional 10 chairs doon sa church. So, ang nangyari sa floors umupo yung iba. Pero yun, grabe, it's amazing how the Lord works, how the Lord moves, and you will know kapag si Lord yung nagsalita. And there also came a time, eto na, flash forward, this year, okay? So, this year, okay? So, ang nangyari, nangungusap sa'kin si Lord to start an online ministry. Ngayon, I'm not an extrovert type of person and actually ayoko ng na-expose yung mukha ko sa screen kasi nakakahiya. Pero nangungusap talaga sa'kin si Lord. So, again, I obeyed kasi alam ko na kapag si Lord may sinabi and you obeyed and you follow through, you will see miracles happen. You don't know what your obedience will become. Kaya, alam niyo, whenever I hear a word from the Lord, I be careful to obey. Sinusunod ko talaga. Ayun na nga, the Lord led me to start an online ministry, so I did. Sinimulan ko 'to sa logo making contest, which is some of you siguro na nakita niyo or nalaman niyo. And after that,
flash forward, sinabi ko na rin dun sa post, mga April 18 yun? Um, na ang announcement ay May 6, 2026 yung announcement ng winner, which is the same day dapat na sisimulan ko yung page na mag-post na and gawin ng active. So, ngayon, flash forward na-announce na yung winner ng ano, tawag dito, ng logo making contest. And after nun, Wednesday kasi yung May 6, so sinakto ko ng Wednesday yung announcement. So grabe nung May 6, 2026 something happened unexpectedly. So eto, let me start sa simula ng, prayer meeting. So, normal Wednesday nag-gather kami sa bahay, china-chat ko yung iba to come and magpe-pray na gano'n, prepare kami and sakto birthday ng pamangkin ni Adrian that day, di ko makakalimutan. Alam niyo yung nangyari, grabe yung day na yun sobrang filled ng presence ni Lord, yung Holy Spirit nararanasan namin and there was weeping, and not to mention there are two people who got delivered that day as well. And that same day is the same day that the page got active. Ngayon normal lang kami nagkukuwentuhan after ng service, nagkakainan, nag-celebrate kami kasi birthday ng pamangkin ni Adrian and, nagkukuwentuhan lang kami normal lang na fellowship after service. And then maya-maya, one really unexpected news, may sunog. May sunog sa lower barangay. Alam ko na nabalitaan ninyo yun. So, grabe, natapos yung service namin mga around 9:30, tapos yung sunog nangyari 11. Ngayon akala ko maliit na sunog kasi normally kapag may sunog sa lower barangay, sa Barangay San Antonio, naaapula agad. Pero this time, nung sumilip ako sa ano, sa labas ng bahay namin na nirerentahan that time, ang laki na ng sunog. Ang laki na, sobrang grabe. Akala ko maaapula pa, pero grabe that day hindi ko ma-explain. Sobrang grabe yung nangyari that day. Kumalat yung sunog. If you can see the news about sa lower barangay, maybe I'll add the link. So, grabe, sobrang lawak ng sunog. Sa isang iglap lang, grabe, hindi namin expected na ganun yung mangyayari kasi alam niyo, ah, normal na araw lang, eh. Tapos alam niyo yun, sobrang unexpected na nangyari and madaming nawalan ng bahay, madaming nasunugan and most of the congregation na sa house church namin is from lower barangay. So, anong nangyari, grabe sobrang the day na nag-start yung page is the day na nasunog din dun sa lower. Grabe, hindi ko expected na ganun yung mangyari. Alam niyo ba, even my wedding gown was burned down kasi nandun yun sa bahay namin sa lower. Kasi meron kaming nirerentahang bahay which is dun kami nakatira that time and meron din kaming bahay sa lower. So, nasunog yung bahay namin, nandun yung wedding gown ko sadly. Na-burn din yung mga ibang gamit sa kasal. Pero grabe, sobrang unexpected. Grabe yung experience nung time na yun. And that time, isang buong linggo nandun kaming lahat sa, nandun ako kasi pumunta ako kila ate, sinama ko yung baby namin kasi nawalan din ng kuryente dun sa nirerentahan namin. So, sama-sama sila Adrian and our family doon sa bahay na yun for a week, walang kuryente. Walang kuryente, walang ano, so buti na lang May 5, nag-order kasi kami ng power supply, dumating siya May 5 ta's May 6 nangyari yung sunog. Ngayon buti na lang dumating siya before the sunog kasi naging sobrang useful yung power supply na yun. So, sa umaga china-charge nila, sa gabi yun yung ginagamit. Ang napapagana lang is 2 electric fan. Ngayon for a week ganun yung nangyari and 1 week kong hindi nakasama si Adrian, di kami buo family. Tapos binibisita-bisita lang kami ni Adrian sa bahay ng ate ko and ganun din bumibisita kami ni Yana dun sa bahay. Then, now flash forward, nakahanap kami ng panibagong bahay na nirerentahan
and dito na namin tinuloy yung service. So, ngayon patuloy pa rin si Lord na kumikilos at nararanasan namin yung presensya. Grabe 'no, hindi natin alam kung ano yung puwedeng mangyari sa araw ng bukas. Sa isang iglap lang, sa isang kisap mata, madaming puwedeng magbago. Hindi ko na-expect na in a span of just one night, nagbago ang lahat. Kaya gano'n din. So, tayo in our faith, we must always be ready. We must always have our oils. Kasi we do not know what will happen tomorrow. Pero isang bagay lang yung sure, si Lord. Lahat kasi ng bagay dito sa mundo ay temporary. Si Lord lang yung eternal. So, sa oras na to, I'm inviting everyone. If you have not placed your trust in the Lord, I'm inviting you right now na i-put niyo yung heart niyo and yung faith niyo kay Jesus. If you're watching this video, this is not an accident. Kasi alam niyo, life in this world is temporary. Pero yung life mo with the Lord, that is the only thing that is eternal. And now let me just pray for you. Lord Jesus, thank you, Lord God, for this person, Lord God, who have just accepted you as their Lord and Savior. Father, I pray, Lord God, that wherever they go, that there you will be, Lord Jesus, and that you will bless their every move, Lord God, their every steps. Holy Spirit, let your light shine upon their life, Lord God. Panginoon, that whatever they may go through, Lord Jesus, hallelujah, they will have hope, Lord God, sapagkat Panginoon, kasama ka nila. Be their strength, their comfort, their guide, Lord Jesus. And Holy Spirit, I pray, Lord God, that you heal every heart. And if there is any sickness and diseases, you also heal it, oh Jesus. And Father God, we rebuke all the works of the enemies, Lord God, over the life of your believers, oh God, and these people who have just accepted you as their Lord and Savior. Holy Spirit, Panginoon, ikaw ang kumilos, oh God. Siliuhan mo ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu. Lord Jesus, we love you. We thank you and we honor you, O God. In Jesus' name, Amen. So, ayun na nga. Thank you for tuning in. And I'm inviting everyone to follow our page on Facebook, Fire at the Altar. And also, we have a YouTube channel. Yung username niya is iTestifier. And you can also search it as Fire at the Altar. But thank you so much. And God bless everyone. Keep your fire burning for the Lord.